Okay, next video, i-explore natin yung sa home. Okay, itong sa home tab. Click lang natin ang home tab. Pag lumalabas dyan, meron siya yung font style, font size, ang tawag dito. Okay, try natin yung sa title, for example. Yan. So, title yan, di ba? So, pwede natin siyang i-change i-select lang natin, okay? Ibig sabihin, yung naka-gray, select natin siya. Kasi kung halimbawa may pipindutin tayo dito, dyan niya mag-a-apply sa changes. Changes niya dito lang din sa naka-gray or yung naka-select na text. Okay? First natin gagawin is i-try natin to. Ito yung sa font style. Pwede natin i-change yung kanyang font style. For example, yan. Gusto natin, Girl and Sons. FB, gusto mo nyo bang Algerian, for example? O, ayan na siya. So, yan siya. Okay? Pwede natin siya palakihan. Ito na siya. Itong part na to, pwede din to paliit. Ito, pwede din to siya sa font size. Ayan. Gusto naman natin dyan. Okay? Ito. Kung ano yung pipindutin natin dyan, yan yung mangyayari dyan sa naka-highlight na yan. Yung naka-select na text, yung naka-gray. Okay. Ang kasunod naman, pwede natin siya i-bold. For example, kasi hindi siya masyadong halata kasi parang bold na din siya. So, pwede natin palitan yung text natin dito para makikita niyo kung anong mangyayari kung may naka-bold. Bantayan lang natin. Ayan. So, kung i-bold natin, ayan. Pag hindi siya naka-bold, ganyan. Pag naka-bold siya, ayan, tingnan. Tandaan natin itong ano na to, itong letter B dito naka-select siya, naka-gray. I-italicize natin. Ayan, mag-italicize natin siya. Underline. Ayan. Naka-select siya lahat. Pwede naman, double underline natin yung mga ano yung sa underline natin, yung mga choices kung ano yung gusto natin ilagay. Halimbawa ito. Ayan. Halimbawa, ayaw naman natin ng ganyan na naka-underline. Pwede natin i-click natin dito isang beses. Left click lang. Ayan, mawala na siya. Ibig sabihin, hindi na siya naka-underline. Ayan, hindi na din siya naka-italicize. Hindi na din siya naka-bold. So, dahil title niya ito, pwede natin palitan tong letter P. Okay, kung ano lang, kasi beginners naman to. Kung hindi natin alam paano, halimbawa itong letter P na yan, papalitan ko ng big letter kasi title siya. So, ang gagawin natin dyan, pwede tayo gumamit ng caps lock. Ito caps lock, ibig sabihin, yan, nakakulay na siya yan. Pag wala, yan, wala siyang light, di ba? Yan, naka-light siya. Ibig sabihin, magta-type tayo dyan, big letter yung magta-type. Pwedeng ganyan. Okay? Pero dahil nga isang letter lang naman, I don't suggest na gumamit ng caps lock. Gamitin natin, pag gusto natin mag-big letter, pinutin natin yung shift. Tama yung shift. And then, kung anong letter. Halimbawa, letter P. Ayan. So, magiging big letter na siya. Ang gagawin natin shift, itong may arrow na to. So, ayan po. Yun nga, sabi ko sa mag-type tayo ng letter, big letter. Shift lang po tayo, shift. And then, pindutin natin kung anong letter yung gusto natin na magiging big letter. Ayan, diba? Shift, P. Ayan. Ganyan siya. Okay? Kasi kung naka-caps lock po yan, lahat na po ng kasunod na itatype natin, big letter na siya. Tinan mo, ayan. Yung big letter na siya. Okay? Pero backspace natin kasi mali nga yan. Okay? Ganyan na siya. Yan yung paano mag-type ng big and small letters. So, pwede naman natin i-discuss yan sa susunod more. Since home lang naman yung ating dinidiscuss ngayon. So, yep, pipindutin ko lang to ulit para mawala yung light ng caps lock niya para hindi na siya mag-caps lock. Hindi siya big letters lahat yung magta-type. So, okay. Next natin na pupuntahan ay itong, for example, ito nga ilagay natin sa bold kasi title nga siya. And then, ito naman, sa text ito, kung ay highlight niya, halimbawa i-highlight mo siya ng ganyan, kukulay yellow, yan yung function nitong, wait lang, lalapitan natin, okay. Ayan. Yan yung function niya, yung itong highlight ng text. Gusto ko lang i-remove. Pag gusto ko siyang i-remove, nakaselect naman yun. I-click ko lang yan.
gusto ko i-remove, click ko lang din ulit siya. Okay. Nawala na. Wait lang. Okay. Ayan, nawala na siya. And then next, text color ito. Basta make sure po nakaselect ang ating text ha na gusto i-change. Bawa ito yung hanggang pandailig yan. Select ko siya ulit. Diba gusto kulay blue siya, ganyan. Yung kulay blue siya. Okay? Pwede naman kulay, ayan. Ganyan. Okay? Tapos halimbawa gusto ko siya ito sa alignment naman. Kung gusto mo sa left alignment, center, yan yun siya. Dito yan siya na function. And then, right, and then justify. Okay? Gusto natin naka-center siya, for example. Ayan. Halimbawa, ito, gusto naman natin na itong ating text, halimbawa, pag ganyan kasi siya, naka-left align kasi ito. Malalaman mo naman yun pag yung alignment niya kasi, ayan o. Ayan siya, nakaganyan siya. Nakikita mo yung nakakulay gray itong ating left alignment. So, kung gusto natin siya palitan, maganda pa ganyan kasi para sa akin justified yung text. Mas maganda siya. Kumpara mo, diba, makikita mo doon sa left alignment. Nakaganyan yung mga gilid niya. Pag sa center, syempre, naka-center siyang ganyan. O sa center sa sulat. Pag right naman, nakaganon siya. Dito yung parang hindi maganda tingnan. Pero pag mga text, usually, ayan o, pag sa body na, mas maganda siya pag naka-justified. Kasi, kung ano yung margin dito, ganun din yung margin sa kabila. Nafe-feel niya yung, what do you call this one, yung pagpiprintan mo or yung bond paper niya, ayan, maganda siya tingnan. So, depende na lang din talaga kasi kung gusto mo lang naman na ganyan lang, okay lang din. Pero mas maganda to parang, yan, mas maganda siya tingnan. Okay. So, ang next natin, ito, uppercase and lowercase to. Ito, pwede natin, sentence case, ganyan siya, magiging formal siya. Pag gusto naman natin na, halimbawa, try lang natin. Halimbawa, itong sa title niya, gusto ko uppercase siya lahat or naka big letter siya lahat na hindi ko na kailangan mag-type let. Gusto ko na lang siya. Dito ako mag-select at saka lagay ko siya uppercase. Ayan. Mag-uppercase na siya lahat or mag-big letters na siya lahat. Ayan. And then, next natin, halimbawa, for example, okay, hindi ito masyado. Ito naman, bullets and numberings to. Naggagana to siya, halimbawa, pagka may mga, yung katulad, gusto natin ng, halimbawa, gusto natin na maglagay tayo ng, ng mga choices, halimbawa. So, ayan, pwede natin lagyan ng bullets, for example, ayan, halimbawa, me, myself, ganyan. Enter lang natin, okay, sabihin naka-enter lang tayo. Ito dito, naka-enter. Ay, yung space niya, enter lang. Parang sa keyboard lang din ng Ay, next, ayan. Enter lang natin, ayan. Me, myself, and I, okay? Ganyan siya. And then, halimbawa, numberings naman, pwede lang natin to palitan. Pwede naman matanggalin pindutin lang natin ulit dito. Naka-gray siya, diba? Tanggalin na natin. Ayan, matatanggal na siya. Pwede naman gusto natin naka-numbering siya. Okay, yan. Halimbawa, ganyan. Magna-number na siya. Ito sa bullets pala, marami siyang mga gusto mo. Halimbawa, ito yung gusto mong ilagay. Papalit lang yan siya. Ayan, yan, mga ganyan siya. So, yan lang. And then, ito, halimbawa, ito naman, try natin yung sa okay, sa spacing. Pag gusto naman natin yung paragraph natin, di ba may times na, ba't ang lalaki ng spacing niya? Minsan naman maliliit. So, andito lang po yan sa line and paragraph. Line spacing options tayo. Pwede natin ilagay sa single. Try natin yung single, okay, kung ano yung mangyayari. And then, pwede natin, kahit to 0 na lang natin to lahat. Ayan. And then, don't add space. And then, okay. Ganyan yung mangyayari. Parang mag-ano siya. Tapos, pwede naman, halimbawa, yung sa line and spacing yan, pwede din yan nandito. Halimbawa, sa and then, light natin, paragraph, right-click yun right-click, tapos paragraph, and then, yan, andyan siya. Pwede natin gawin na, tingnan natin, double yung spacing niya. Tingnan mo yung mangyayari. Like natin, okay.
Ayan, ganyan siya mangyayari. Okay, so parang pangit naman. So usually maganda talaga pagka body na pwede natin right click. Maganda talaga siya sa single lang. So ito is 0, 0 natin. The before and after, 0 natin. Click natin yung don't add space. Ayan, di ba? Mas maganda siya tingnan. And then, other things pa. Let me just check. Kayo na lang po mag-explore dito sa ibang ano. Ito naman sa shading is, let me try. Okay, shade natin. Halimbawa, ayan. Yung background lang pala ng text yun. Ayan. So, yun, explore nyo na lang po yung more. And then, ito pa pala, pwede tayo dito sa borders naman. Pwede tayo okay. Pwede tayo mag-bottom border. Tayo lang natin nawala ang mangyayari sa borders. Okay, bottom border. Ayan. Top. Okay, kung saan pala yung ating cursor, dun siya magpa-function. For example, dito. So, ayan. Lagyan siya natin ng border. Pwede natin top border. Ayan. Bottom, top. Ayan. Yan yung top border niya. Yan natin ang border dyan pag gusto nyo maglagay. Tapos halimbawa dito gusto nyo din pagkatapos ng ay maglagay kayo ng border din. Try natin. Bottom naman. Ayan. Okay, meron na siya. So halimbawa dito naman try natin. Pwede ba yung left? Meron din palang left border eh. Ayan. So yun, i-explore nyo na lang po yan. Ito naman sa ano to eh, sa textiles yata to. So, hindi ko na masyadong ginagamit sa ngayon. So, I think yan lang muna sa ating home tab. So, ayun lang. And let me know pag may mga tanong kayo. That's all. Thank you.